Alam nyo ba mga ka-farmers, ngayong February na ito, grabe ang taas ng presyo ng ating kalamansi. Kumpara natin itong mga nakaraang taon at mga nagdaang mga taong pa, hindi umabot ng ganyan ng presyo ng kalamansi natin itong February na ito at maging man ng January. Alam nyo ba mga ka-farmers, ano ba ang naging dahilan? Kaya po ang kalamansi natin ay nagkaganyan ng presyo, sobrang taas. Kamusta na po kayo mga ka-farmers? Magandang araw po sa inyo lahat at pangalawang araw po tayo ng ating pagtutubig at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa ating po mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay nitong ating vlog. Ngayon po mga ka-farmers ay diretso pa rin po tayo sa ating pagpapatubig dahil ayan, mahalaga po tayo mga farmers na nagtutubig dahil una-una mainit ang panahon at para rin po makalaki ang bunga ng ating pong kalamansi. Doon po sa mga magtutubig, magkakaroon po kayo ng mga putol-putol na hose para po doon sa bawat row o tudling kung tawagin. At yun po mga farmers po yung ating dudugtungan at lalagyan po ng ating goma para magtuloy-tuloy yung ating pagpapatubig at walang tagas. Ngayon po mga farmers, hindi po tayo muna pumipitas ng kalamansi at puro tayo alaga muna. After po natin ito na patubigan, i-spray natin muli yung ating bulaklak, pati na rin po yung ating mga maliliit na mga bunga at pati rin yung ating mga palakihin ay makakasama na rin sa ating pag-i-spray. Medyo kailangan lang po natin mga farmers na sipagan ng ating pag-aalaga para meron po tayong anihin. Kaya doon po sa ating po mga ka-farmers na nais po na mag-alaga po ng kalamansi, yan ang isa po sa napakahalaga na kailangan po natin magawa. Yan tayo po ay maging matyaga. Ayan, yung mga bulaklak po natin ay tagtag na po yung iba. Iba naman po ay kasalukuyan na mumukadkad. Iba naman mga farmers ay buko na maliliit. Yan. Sa ating pagkapatubig na ito mga farmers, lalabas na pong muli yung panibagong bulaklak niya. Tuloy-tuloy ang pag-aalaga para tuloy-tuloy po mga kapatid, tuloy-tuloy po mga ka-farmers yung ating pag-harvest. Alam nyo ba mga ka-farmers, ngayong February na ito, grabe ang taas ng presyo ng ating kalamansi. Kumpara natin itong mga nakaraang taon at mga nagdaang mga taong pa, hindi umabot ng ganyan ng presyo ng kalamansi natin itong February na ito at maging man ng January. Alam nyo ba mga ka-farmers, ano ba ang naging dahilan? Kaya po ang kalamansi natin ay nagkaganyan ng presyo, sobrang taas. Mantakin ninyo, umabot po ng 130, 140 ang nagiging tingi o 120. Doon po halos naglalaro ang bentahan ng kalamansi sa palengke. At pagdating naman sa kuhanan ay umaabot naman ng 24, 25, 26. Pag sinuwerte ka, 27. Pag malalaki kalamansi mo, ganon. Grabe, kaya parang tinitingi yung kalamansi mo pagka kinukuha sa puno. Alam niyo ba kung bakit nagtaas ng ganun kagrabe ang kalamansi po natin mga farmers? Yan po ang ating i-share po sa inyo. Samahan niyo po ngayon sa ating pag-aaral. Paano ba na makatsempo ng ganyang presyo? Alamin natin mga kaibigan, mga ka-farmers. Sige mga ka-farmers, isa-isahin po natin ang posibleng maging dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng kalamansi ngayong buwan ng Pebrero. Una, mga ka-farmers, yung nagdaang pandemic. Alam nyo mga ka-farmers, alam naman natin ang pandemic po natin na hindi natin ito inaasahan at walang may kagustuhan ito. Kahit man dito sa ating bansa, ayaw ng tao, ayaw rin natin ngayon na tayo may makulong sa bahay, hindi tayo makalabas. Yung dati natin ginagawa ay hindi na rin tayo nakakasama, like gaya ng mga pagtitipon o ano pa mang mga kasiyahan. Halos buong mundo ay yan ang naging abala, ang pandemic. Kaya nung panahon ng pandemic mga farmers, mag-umpisa ng pandemic dito at nag-lockdown ng Marso, mataas pa rin ang presyo ng kalamansi. Umabot pa ang mga farmers po ng 1.7, 1.8 ang isang bag. Pero sumunod na mga araw, buwan ng April,
na dating inaasahan na yun ay nasa 1.7 o 1.8 ang magiging kalamansi or 1.5, bumagsak ang presyo. Umabot po yan ng 600, 650, 500. Ayan, maswerte ang nag-800. So madalit salita, hindi po naglibo kalamansi mga ka-farmers. Kadalasan ay pumakat sa 600. April, May. Alam nyo ba ang May mga ka-farmers? Kadalasan kumisan yan ay umaabot ng 1.8 or 1.9. Nung mga nakakaraang taon, ang May ay umabot po ng 2,300. Kaya umabot po ng 2,000 ang neto sa isang bag ng aking kapatid noong panahon po yung mga farmers po ng laban ni Pacquiao at ni Mayweather. So ibig sabihin, bihira na umabot ng ganun ang presyo ng kalamansi. Pero ngayon mga ka-farmers, itong Pebrero pa lang, umabot na ng 2.4, 2.5, 2.6 hanggang 2.7 ang kuhanan sa puno ng ating kalamansi. Bakit? Yon. Isa yon mga ka-farmers. Marami tayong mga kababayan hindi na po nag-alaga ng kalamansi. Nung panahon na bagsak ang kalamansi, gaya ng pandemic, halos ang mga ka-farmers natin magkakalamansi ay quits lang. Hindi po sila kumita, pati rin po yung kanilang mga namumursyento, hindi rin gaanong kumita dahil bagsak nga po ang presyo ng kalamansi. So, ang nangyari, yung mga meron pong kapital, yung meron pong pera, yun mga naip po sa bangko, yun ngayon ang nagsipag-alaga. Kaya nung buwan ng October, September, nagsabog ng abono, yun ngayon, inani po yan ng January to February. Ganun ang naging nangyari. Ang sabi nga po ng iba, mag-aalaga ka pa wika ng kalamansi. Ang kalamansi naman ay hindi na mabili. Yun yung panahon ng April at ng May. Doon na nga po mga farmers, ng September, August, nagkakahinugan na ang kalamansi. Kaya nangyari, kung ang mga kalamansi ay loaded sa bunga, hindi po sila naglabas ng maraming bulaklak. Hindi rin naglabas ng panibagong panunod. Kaya ang nangyari sa ating mga farmers po ay nagkasabay-sabay at ayun, tumaas ang presyo ng kalamansi. Dagdag pa na bagyo pa tayo ng bagyong Ulysses. Nung bagyong Ulysses mga ka-farmers, marami po sa atin dyan hindi halos nakapag-spray. Ayan, kasi ang pag-spray po kasi mga farmers ay paningit po yan, lalo pag ganyang presyo. Pag hindi ka nakapag-spray at nabagyo at nagulan, sumisingit naman mga farmers po ang mga insekto. Kaya yung isinabog mong abono, konti lang din ang natira. Kaya swerte na lang yung mga ka-farmers natin, mga naunang nagpapitas ng pandemic, na ubos ang kanyang bunga. Yun, marami ang naging bulaklak. Sila po ngayon ang tsumempo sa presyo na yun. Kaya yun ang isa sa ating nakikitang isang pwede o possible kung bakit tumaas ang kalamansi. Kaya ngayon sa palengke ay nagkakaubusan at kahit hanggang ngayon ay pinipitas po yung mga gaholin na lang, size 4 to size 5. Halos ganyan na po ang kalamansi natin. Yung mga malalaki halos nawala na at naubos na. Kaya makita nyo sa palengke ay nagliliitan. Dati naglalakihan eh. Pag mababa kasi mga farmers po ang presyo ng kalamansi, ayan, naglalakihan, nagdidilawan ang kalamansi. Pero pagka mahal ang kalamansi ay nagliliitan. Yun naman ang palatandaan. At isa rin po mga farmers, bagsak po ang presyo ngayon ng kamatis. Dahil halos nagkakasalisinan yan eh. Pagka bagsak ang presyo ng kamatis, mataas ang kalamansi. Pag tumataas naman po ang kamatis, ang presyo, bumabagsak naman ang presyo ng kalamansi. Kaya yun po yung nagiging palatandaan po namin dito kung bakit na ang kalamansi natin ngayon mga farmers ay umangat o tumaas. Una-una, wala nang makuhanan at syempre sabay-sabay na nawalan ng halos na pitasin. Ngayon bagyong Ulysses, yan yung mga bulaklak naman ng sipag-alaga, yung mga nabuo at ng mga nagtuloy, di natin alam kung mananatili ba ang ganyang presyo. Pero para sa akin kung ano ang abutan ng ating pitasin, kung ano ipagkaloob, yun ang ating ipagpasalamat sa Panginoon. Ang mahalaga, meron kang nakaabang, meron kang pipitasin. Ang masama, kahit maglibo kalamansi, kung wala naman pitasin ng kalamansi mo, wala rin, useless lang din. Kasi ang nangyayari sa ating mga farmers, tatlong klasik po kasi ang tao na nagkakalamansi Isang sigaya,
isang si Gabo, isa namang ayun, si Sincero. Si Gaya, pag nakita niya may alaga ang kalamansi at kumikita, gagaya siya magtanim. Kaya pag humingi siya ng payo sa kapitbahay, paano ba magpabunga? Ay, ganito lang gagawin mo dyan. 1 buwan, 2 buwan, tanggalin mo ang mga bulaklak, lagasin mo lahat. Lumabot hanggang kailan? Hanggang 1 taon, lagasin lang ang bulaklak. Paano mong bubunga kalamansi niya? Ang tanongin sa kapitbahay, paano magpabunga? Ang itinuro, paano magpalagas ng bunga? Kaya hindi totoo yung kanyang itinuro ng kapitbahay. Sa kanya, maraming bunga. Sa kapitbahay, tumanda na kalamansi, wala pa rin bunga. Bakit? Hindi nagtapat yung kapitbahay. Yun yung si Gaya. Nagaya lang siya. Kulang naman ang kanyang kaalaman. Ngayon, meron naman si Gabo. Yung si Gabo naman, una masikhay siya, masipag. Nabalita ang mahal ng kalamansi, nabalita ang maganda at kumikita. Ay, nagtanim ng kalamansi. Kaya lang, nung matsyempohan na niya yung 300 at 250 ang presyo ng kalamansi, wala na, tinabang na. Ang nangyari, pinabayaan na lang ang kalamansi niya, hindi kumita. So yun po yung si Gabo, yung ningas ko kung tawagin. Yung Sincero. Yung Sincero, ito, mapamahal, mapamura, diretso alaga, yun ang kumita, yun ang jumakpat. Kaya bandang huli, hindi lang isang kalamansi ng kanyang nabili isang lugar, nakabili pa niya sa kanyang kapitbahay. Nakakuha pa ng mga arkila. Bakit? Sincero siya. Diretso kanyang alaga. Bakit? Yun na lang talaga ang kanyang naging trabaho na naging negosyo. Kaya yun po mga ka-farmers, sana doon sa mga kaibigan natin, kung mo ngayon ay mataas po ang kalamansi, tiyak na tiyak marami magsisipag ngayon. Marami mag-aalaga sabay-sabay. Kaya yung labas ng bulaklak ngayon mga ka-farmers, hindi natin alam kung magkano ang magiging presyo nito. Kaya pag dumating yung panahon na mababa ang presyo, yun na nga yun. Marami sabay-sabay na nag-alaga dahil mahal ang kalamansi. Bigyan ko po kayo ng tips mga ka-farmers. Sa panahong bagsak ang presyo ng kalamansi, doon magandang mag-alaga. Dahil habang pinalalaki mo kalamansi mo, unti-unti namang umaangat ang presyo ng kalamansi dahil sa mababa ka nag-alaga. Para lang gulay yan. Pag panahong bagsak ang presyo ng gulay, doon ka naman magandang magtanim ng gulay. Mawawa, mataas ang presyo ng kamatis. Yung mataas ang presyo ng kamatis, huwag ka magtatanim doon. Dahil pag nagtanim ka, abutan mo, bagsak ang presyo. Pag bumagsak ang presyo ng kamatis, doon ka ngayon magtanim. Para noon, habang unti-unting umaangat ang presyo ng kamatis at aanhin yun sa iyo, doon mo matsyempohan ang presyo. Dahil nagtanim ka sa mababa. Ganon din sa sili, ganon din sa talong o ano pa man o okra, lalo na ang kalamansi. Sa kalamansi mga ka-farmers, anytime yan. Wala namang pinipiling panahon yan. Basta diretso alaga, naglabas ang bulaklak, naglabas ng bunga, alagaan mo, mapamura, mapamahal siya, at least may napipitas ka. Yun ang magandang tips. At sipag, tiyaga, siyempre kailangan rin po natin ang una po ang Panginoon at yung ating kaalaman. Napakahalaga niyan, kaya maging sincero tayo sa ating ginagawa para bigyan tayo ng Diyos ng biyaya. Mainit na kasi mga ka-farmers, kaya tayo kailangan pagka po mainit na, pwedeng maging weekly o ika-10 araw ang ating pagpapatubig para hindi po masyadong matigang. Pero kung tayo po mga farmers po ay magpapabulaklak, kailangan po ng pagtitigang ng inyo pong kalamansi. At pag halimbawa yan ay natigang na, sabugan ninyo ng abono, tsaka nyo tubigan, ay lintik ang bulaklak na lalabas niya. Maliban na lamang doon po sa mga lugar na umuulan, ay mahirap po tayo magpabulaklak po sa tag-araw pag umuulan. Pero pagka sa tag-araw, napakadali magpabulaklak ng kalamansi. Ang kailangan lang po ng mga farmers po natin yung pagpapatuloy. Paano ba natin patuloyin ang bunga ng ating kalamansi, dahil dyan po nagkakatalo ang marami. Tama nga na namuti ang bulaklak ng kanyang kalamansi, pero pagdating nandun sa mais na at gahuli na, ay mga kupildong na at buro-burungkol na ang itsura ng kanyang kalamansi.
Kaya doon po sa ating mga kaibigan na nagsasabi na sa 10 years to 20 years na tao daw ay tanim ng kalamansi, mga ka-farmers, ay babagsak na ang presyo nito at hindi na mabibili. Yun naman po yung pananaw ng iba natin mga kaibigan. Kasi nakikita siguro sa ating video na tanim ng kalamansi. Alam nyo mga ka-farmers, kahit tayo po ay nagtatanim ng kalamansi, marami naman po ang nagpapatay ng kalamansi. At yun naman po ay napapalitan. Mana pa mga ka-farmers, sa loob ng 10 years to 20 years ay kukunti na po ang ating tataniman lupa. Dahil tinayuan na po ng subdivision, tinayuan na po ng mga pabrika, tinayuan na po ng kung ano-ano pa man. Kaya ang pinagkukunan po natin ng pagkain, lumiliit na. Mana pa yun ang possible. Pero pagdating naman po mga farmers doon sa kalamansi, kahit naman po mayroong mga nagtatanim, marami rin naman pong nagpapatay ng kalamansi. Lalo na pagka nagkakaedad na. Pagka papatay ng kalamansi mga ka-farmers, matagal-tagal din yon. Kaya yun, meron naman pong mga bago. Ganun lang naman yon. Parang yung palay. Marami nagtatanim ng palay, marami rin namang nag-harvest ng palay. Kaya hindi naman sa kalamansi mga farmers. Kaya minsan mayroong iba natatakot magtanim ng kalamansi, baka hindi na raw mabibili dahil sa dami na. Hindi pa rin, dahil nagkukulang pa rin ng demand, kukulang pa rin tayo ng kalamansi, ng supply. Hindi po tataas ang ganyan ng presyo ng kalamansi kung ang kalamansi po natin sobra-sobra. Imagine niyo, mabot po ng 2.4, 2.5 ang isang bag. Napakaraming may kalamansian. Bakit naubos? Doon lang pwede na po kayo mag-isip na hindi lahat po ng may kalamansi ay nakapagpapabunga. Although maraming kalamansi, kaya lang hindi lahat ay may kapital. Merong mga kalamansing mga puno, lalo na pagka matatanda na, di na rin mapabunga ng maganda. Kaya yun lang. Kaya yung po mga kaibigan natin may kapital, may puhunan at mayroong kaalaman, sila po ang nakapagpapabunga. Sila rin po ang kumikita. Yan lang po mga ka-farmers ang ating trivia o tips doon sa ating mga kaibigan. Na huwag kayong panghinaan ng loob kung halimbawa dumating sa punto na yung kalamansi po ay hindi po mabili. Alam niyo kung bakit? Pagka sa panahon ng kalamansi po ay bagsak ang presyo, yan ang napakaganda natin mag-alaga. Okay mga ka-farmers, yun lang naman po ang ating mga tips na gusto po natin ibigay sa ating mga kaibigan. Salamat po sa ating pong mga ka-farmers nating nagbabalak o magtatanim po ng kalamansi. At yun nga yung ating mga kaibigan na nasamahan na po natin. Sana alagaan po natin maigi at sa loob po ng 1 taon umpisa na po ng paghahato ng bunga niyan, basta maganda at maayos lang ang inyo pong pag-aalaga. Kaya nasa pag-aalaga rin po yan ng ating pong halaman ang ikagaganda at ikararami ng bunga ng ating kalamansi. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Gaya ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag, lagi natatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. God bless all. Thank you for watching. Kita-kita na tayo bukas. Bye-bye. Butterfly. Butterfly. Yun. Magsasalita. Eto, ano to? Ano yan? Yan, ano yan? Ano to? Ano yan? Ano yan? Banana. Inana pala, banana. Gusto mo ba yan? Gusto mo yung banana? Ha? Ano natin, banana? Yan, Tsaka yan, mangga. Ito banana. Sausaw pa. Sausaw ba? Sausaw. Kain mo. Ikaw na pala kakain. Sweet mo naman, bebe. Ito banana mo. Ayan, saging. Banana. Wow. Sarap? Sarap naman pala, Sarap banana mo, Bem? Banana. Ayos? Favorite niya yan. Okay.